Hello, magandang umaga po. Alas 10:30, 33 o 31. So, anyway, um, timing naman ang tawag. So, anyway, ang sa atin ngayon pag-i-la-live natin ngayon ay patungkol po martial law. Araw kasi bukas ng paglayas ng mga Marcos mula sa Pilipinas. Alam mo naman, ang ginagawa ni Bongbong Marcos 'to, kaya nanalo si presidente, ang agenda niya ibabalik, pabaguhin ang pamilya niya. Kailanman hindi mabango sa akin ang, ano, pangalan ng mga Marcos. Teka muna sandali, Alam mo, ikumpara natin sino bang mas maraming pinatay, si Duterte o si Marcos Sr.? Matindi na 'di hamak. Kahit i-multiply mo sa 3, sa lima ang namatay sa war on drugs, mas malamang pa rin si Marcos Sr. Kasi ang pinatay niya mga political, enemies niya, mga rebelding mga Muslim, mga rebelding mga NPA, yun ang mga pinatay niya. So, hindi ko alam kung bakit marami pa rin nagiging loyalista sa kanya kahit na mga pinatay niya matindi. Ang, bawat halos pamilya noon ay may kani-kanyang kuwento ng, kalungkutan. Hindi lang kalungkutan kundi trahedya na nangyari sa panahon ni Marcos. So ngayon, ang ipakita ko sa inyo sa ngayon ay yung isang bayaning babae na pinakaunang babae na wala, dinukot ng mga Metrocom at, namatay. Siya po ay iskolar sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kung saan po ako ay nagtapos sa aking kursong abogasiya. So gano'n po huwag mong sabihin na mas magaling pa ang Marcos kay Duterte. Sa totoo lang mas matindi pa po yung ginawang pagpatay ni Apo Lakay kumpara kay Tatay Digong. Matindi, sobra, ang layo ng ng diferensya. Ito pag-usapan natin yung isa sa namatay na sinasabi ko na bayani, unang babaeng namatay sa panahon ni Marcos. Ipakita ko po ang kanyang, larawan at ito po hango 'to sa pinost sa Facebook ni Madam Leni Robredo. Madam Leni Robredo, hiniram ko muna itong litrato, itong yung kwento, yung post mo. At, sa ngalan lamang ng katarungan, marami pa pong hindi nakakuha ng katarungan sa panahon ng martial law. Kaya hindi ko talaga mapatawad itong mga Marcos sa ginawa nila. Kahit ano pa man ang gagawin nila itong pabango sa sarili nila. O ito, tingnan natin ito yung si Lilio sa Hilaw. Yan po si Lilio sa Hilaw. Basahin natin ang maiksing kwento na ginawa ni Madam Leni Robredo sa kanya. Naka-English po pero madali lang namang intindihin. So, itong sinulat ni Attorney Leni Robredo. Ito sinulat niya noong 20 September 2016 pa. Sabi niya, when martial law was declared, Liliosa Hilaw started wearing black. She wrote in her diary, democracy is dead. Liliosa was the associate editor for the school paper at the pamantasan ng lungsod na Maynila. There, she wrote essays entitled The Vietnamization of the Philippines and Democracy is Dead in the Philippines under martial law. She could not join rallies due to her poor physical condition and asthma. But she made sure that her dissatisfaction with the Marcos regime
was known nonetheless. On April 5, 1973, barely a year after the declaration of martial law, troops from the Constabulary Anti-Narcotics Unit appeared at her family's doorstep looking for her brother, who the regime had tagged as a communist. Liliusa demanded that they show a search warrant or arrest order, but they had none. Instead, they slapped and beat her. Later, she was handcuffed and taken in for questioning. Liliusa's family members were able to visit her the next day and could see the effects of beating. Her eyes were bulging and her face was swollen. Liliusa told her visitors that she was being tortured. The next day, Liliusa was dead, according to the official Kano report. Lily committed suicide by drinking muriatic acid. Her autopsy said otherwise. Her face was severely swollen. Her lips bore cigarette burns. Her arms had numerous injection marks, possibly from truth serum, a torture method used on victims. Her torso was mottled with finger marks and gunpowder marks. It was also possible she was sexually abused. 2 weeks after her death was her batch graduation from the pamantasan ng lungsod ng Maynila. As a sign of protest, her batchmates wore black armbands and left her a vacant symbolic seat for their absent classmate. She was also awarded posthumous cum laude honors. Liliusa Hilaw considered to be the first female casualty and martyr of martial law. So, yan po. Anong argumento pang maibibigay ng mga Marcos loyalists dito? Na mas magaling pa si Bongbong Marcos kaysa kay Duterte. Pareho lang po sila killer. Pareho magnanakaw. Inom lang po ako ng tubig ayon kay Pacquiao. Kung gutom ka, minom ka lang ng tubig. Yan po ang katotohanan kung bakit hindi nyo ako makumbinsi na mag-Marcos-Marcos ako. Siguro kung ikwento ko pa isa-isa mga nangyari sa amin sa Mindanao, mas marami pong pinatay sa amin sa Mindanao kumpara sa Maynila sa panahon ni Marcos. Hindi lang malalaman kasi noon wala cellphone. Wala lahat na paano malalaman ang kwento. Marami diyang napakaraming masakir na nangyari na mga kapatid nating Muslim pinatay sa loob ng moske. Na pinatay habang humuhukay ng kanilang libingan. Pinapahukay sila na hindi nila alam hinukay nila kanilang libingan pa. Ganon po katindi sa panahon ni Marcos. So I'm so proud I am a graduate of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Aside from being a graduate of Mindanao State University in Marawi City. So, in honor of your legacy, Liliusa Hilaw, I'll post here the facade, the most remembered facade of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Yan po. Yan po ang pamantasan ko mahal. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Itinayo ng mga 1960s din kasabay din ng Mindanao State University. Pero ito, hindi po ito siya state college o state university. Ang pundo na ginagamit sa pagpatakbo ng school na ito ay nanggaling lahat sa pundo ng Maynila. Maynila lang ngayon, walang ibang syudad sa Pilipinas ang mayroong dalawang eskwelahan. Dalawa pong eskwelahan ng lungsod ng Maynila. Ang isa po ay Universidad de Manila. Na pinatayo noon ni dating yung namatay na si Alfredo Lim na pangalan pa noon ay City College of Manila.
na kung sino ang hindi makapasa dahil nga kahirapan, maraming hindi makapasa sa entrance exam sa PLM. Kaya ang hindi makapasa ay doon ipinasok sa City College of Manila. At nag-improve na rin at marami na rin mga top notcher na gumraduate sa pamantas sa Universidad de Manila. Kagaya rin ng PLM. Actually, arguably, the best medicine school ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang kalaban nito sa paggalingan ay yung UST at saka UP. So, yan po ang aming contribution sa panahon ng Marcelo, si Lilio sa Hilaw. So, least you forget, Mr. BBM, ang ginagawa mo po ngayon, halatang halata naman po, na binigyan ka ng chance na manalo para linisin ang pangalan nyo. Pero ang ginagawa mo, sobra pa sa paglilinis ng pangalan mo. Ninanakaw mo, hindi lang po ang pera. Ninanakaw mo ang dangal ng Pilipino. Paano po nangyari sa pagnanakaw? Ginawa mo. Ganito lang po kasimple. Mula nang umupo ka, wala na pong nanalong kaso ng PCGG laban sa Marcos. Lahat po dismissed. At ang pinakahuli at ang kaso dinismiss. Mahigit 10. Yung lahat ng kasong natira. At ang lahat ng na-dismiss na ang sumulat ay halos lahat si Justice Geraldine Faith Ekong. Hello, how are you? Oh, you greet my What's my ID? Yeah, where's your ID? Oh. Show your ID. Okay, here's your ID. ID. My Yes, ID. Today is the anniversary, eve of the EDSA anniversary. Pasensya na kayo sa apo ko na makulit kasi mukhang maganda at ang sa klase niya. Ay, walang pabaya mo. So anyway, I'm so happy na dumating ang apo ko galing sa school. At nanggaling siya po sa school, ang school niya po ay hindi kagaya ng school na pinag-aralan ko nung ako elementary, ako kinder. Kinder siya ngayon eh. Ang kinder ko, wala akong kinder. Pumapasok lang ko sa Alliance Baptist Church. Diyan ang mga kinder na kwan. Ang lola ko kasi Baptist. Tatay ko Katoliko. So kung saan-saan lang meron, ang hinahabol ko lang noon ay mga yung mga biskit-biskit doon kainin. Pero mga bata, ang paborito ko na, alala ko yung itlog na malagyan ng kulay. Anyway, balik tayo sa kwento. Wala pa pong, ang ginawa po ni Bongbong Marcos ngayon ay paglilinis at paglalagay sa lugar. Marami pa kasi ang mga pera. Paglalagay sa lugar na ang pera na ninakaw ng tatay niya ay mailagay nila at makuha lang, magamit nila. Ang ninakaw po ng tatay nila, sila pati si nanay niya. Nung napalaya sila noong February 25, 1986, ay tinatansya po na umabot po sa $30 billion. Ninakaw yung binulsa yun. Ang $30 billion, i-multiply mo yan sa peso. Ilang peso yun? Kumputin natin. Sabihin natin sa ngayon, i-compute natin. $30 billion. So, times, kahit 50 na, 56 na ngayon. O ilang, 1.68 trillion ang ninakaw ni Apo Lakay. So, kayong mga kapwa ko mga Ilocano, magiging proud ba tayo niyan sa nilagay na legacy ni Apo Lakay? Yan pong katotohanan. We have nothing to be proud of. If we have this Chinese masquerading as an Ilocano who destroyed the name of Ilocano, he is dubbed as the biggest thief in the world next to Suharto of Indonesia.
Tapos ang dami pong pinatay. Sa Mindanao lamang po ay hindi bumababa sa 20,000 po pinatay niya. Ang dami pong mga Muslim na hindi rebelde po ay pinatay nila. Ang dami po hanggang ngayon po ay unsolved. Ang ginawa po ng mga sundalo ni Marcos talagang may specific na order galing sa kanya. Kasi gusto niya patahimikin ang Mindanao. Ang Mindanao kasi po ang hirap mong patahimikin. Tandaan nyo ang history, ang kasaysayan po ng Mindanao ay napakahirap gapiin kahit ang panahon pa ng Amerikano, kahit panahon pa ng Espanyol. Kaya nga hindi na kuha ng Espanyol yan. Ang nakuha ng Espanyol hanggang Zamboanga lang sila. Sa Davao nga, hirap pa sila pumasok. Ang nakuha lang Zamboanga, kaya yan ang katwiran kung bakit ang Zamboanga ay nagsasalita ng Chabacano. Kasi hanggang doon lang ang mga Espanyol. Hindi sila makapag-penetrate sa loob. So ngayon, panahon ni Marcos, Senior, mas magaling pa siya sa Amerikano tsaka mga Espanyol. Gamit yung mga sundalo niya. Diyos ko po. Andyan po ang kwento. Ang kwento na doon sa lugar natin marinig mo, Malisbong, sa Palimbang, doon sa Sarangani area na dati South Cotabato yan. Maitom. Yung mga lugar na yan, tandaan nyo yan. Sa Libak. Tandaan nyo yan. Ang dami po mga Muslim na pinatay ni Marcos noon. Pinapapuntahan mga Navy ships doon sa dagat, sa Celebes Sea. Inaatake, pinaputukan lagi. Wala siyang kimi kahit maraming bata ang namamatay. Imbis ng kaaway ninyo ay mga sundalo o mga rebelde lang, pati mga civilian sinasama ninyo. Mabait pa nga yung mga Muslim ngayon, hindi pa sila ganti hanggang ngayon. Sa kanila, sapat na, maligaya na sila na ibalik na, nabigyan na sila ng Bangsamoro Autonomous Region. Pero kung halukayin mo, mas kukunti po ang pinatay niya sa Luzon kumpara sa Mindanao sa aming lugar namin. Sa Visayas, marami din siya pinatay. Alam ng buong mundo ito, sabi nga ni Mark. Tapos kayo mga Pilipino, di sinasabi mo Pilipino ka. Tapos kakampihan mo si Duterte na Marcos style din. Kakampihan mo si BBM na Marcos din. Pareho lang sila magnanakaw, pero pinakamalaking magnanakaw sa buong mundo, talong-talo si Duterte. $30 billion, pinaka-least estimate niyan. Sa ngayon po, bago siya namatay, may hinahanap na $10 bilyong na hindi malaman na nung nakaraang 2 linggo ay tinataya na mayroong tao, Pilipino, 2, isang abogado at isang hindi abogado. Kasama yung mga Chinese ay pumasok sa Hong Kong Shanghai Banking Corporation sa Hong Kong at sumubok na mag-withdraw ng $10 billion. Saan gagamitin yon? Pambili ng boto? Ang problema sa atin ay wala tayong sense of justice. Kung may kasalanan, parusahan natin. Ang tendensiya natin, mamimili pa tayo, ginuguyo lang tayo ditong 2 higante na to. Nag-aaway-away sila kunwari, tapos ang atensyon natin doon lang sa kanilang 2. Duterte ka o Marcos ka, parang yan na lang. Parang sila na lang 2 ang sa Pilipinas. Asan ngayon ang magagaling na Pilipino? Sa totoo lang. Wala kayong may pagmamayabang. Kung loyalista kayo ni Marcos o ni Duterte, wala kayong mapagmamayabang. Puro mga kriminal ang inyong pinagmamayabang. Kung mabalikan natin ang mga kwento naman ng mga pinatay sa panahon ni Duterte, mag-init ang ulo mo.
At kung marinig mo ang totoong kwento ng pagdurusa ng lahat ng mga tao noon sa panahon ng martial law, ay mas maririndi ang nangyayari. Kaya nga, napatunayan yan sa korte sa Hawaii na ipanalo ng jury court ang 10,000 human rights victims. Sa 10,000 na tinatawag na human rights victims, more than kalahati dyan ay patay at more than marami pang iba ay hindi na matatagpuan hanggang ngayon. Tinataya mahigit 100,000 po ang lahat ng namatay sa panahon ng martial law. 100,000 po mahigit. Simple lang ba yan? Tatawa-tawa lang tayo, BBM ako eh. DDS ako eh. Asan ka Pilipino? Asan ang totoong Pilipino rito? Yung mga vlogger na yan, dapat kayo ang mangunguna na magbigay kaliwanagan sa mga tao. Mga kapwa ko vlogger. Huwag kayo, ang problema, mga vlogger, pro DDS, may pro BBM. Pare-pareho lang po sila na mga kasalanan sa Pilipinas at Pilipino. Ang baba ng tingin ko sa mga vlogger na pro BBM at pro DDS. Sobrang baba. Sinasabi ko na nga eh, nire-recruit nga ko pagiging pro Romualdez vlogger ako eh. Tinanggihan ko yan eh. Sapat na sa akin may kunting kabuhayan na magpapatuloy lang ang buhay. Anyway, dadaan din lang ang bagyo, lilipas din. Bukas sisikat din ang araw. Kaya nga, paborito kong kanta noon, nung high school ako, one of the most favorite songs ay sang nung panahon na yan. For strong winds that go lonely, 7 seas that run high. O yan. For strong winds. Papadbaranin mo ng 4 na matinding hangin. At mabubuhay pa rin tayo. Asa ka makakita? Bicol, ang daming pinatay. Mahigit 200 yung pinatay dyan. Pinatay yan dahil sa mga flood control projects ng mga Bicolanong congressman dyan na magnanakaw na numero 1. Si Saldico, yung mga Ako Bukol party list dyan. Pati si Jill Bungalon dyan. Asa ka makakita? Abogado ka na, 30 years old ka pa lang, may Rolex na relo ka na. O, isa pang mayaman ng kontraktor dyan, anak ng kontraktor, pero nagko-congressman, binibili niya lang, ginagamit niya lang ang popularidad ni Colonel Bonifacio Busita para makaupo congressman. Yan si Congressman Rods Gutierrez. Corrupt numero 1. Alam ko ng pagitan niyo kung bakit ikaw, Rods Gutierrez, pumirma ka ng impeachment laban kay Sara kasi gusto mo kumita para kumita. Ito naman si Bonifacio Busita, hindi siya pumirma. Anak ng pareho kayong partido, party stand dapat isinunod ninyo, hindi yung personal yung desisyon. Ba't iba yung sinabi ni Colonel Busita? Hindi siya pumirma laban sa impeachment ni Sara. Ito naman si Rods Gutierrez na anak ng bilyonaryong kontraktor na kumita ng ngayon bilyon-bilyon ay pumirma. So sino ngayon ang mas makasalanan sa inyo ni Sara? Rods Gutierrez? Ha? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo rin sa akin. Isaldi ko. Sino mas maraming kinita? Pakuntisan na lang kayo, si Sara o ikaw? Ikaw rin tingog party-list dyan. Ha? John Asidre. Para kang sino, parang malinis sa tao ka kung magsalita. Sino? Pare-pare lang kayo mga magnanakaw dyan. Anong gagawin natin? Do we have exit plan kung paano natin mabibigyan ng katarungan ang mga biktima ng human rights victims sa panahon ni Marcos at sa panahon ngayon sa war on drugs? Wala kayo. Puro ayuda lang nasa utak nyo. Ikaw naman, Willie Rebillame. Hindi mo pa nga nabigyan ng katarungan ng mga 73 taong namatay sa stampede sa Pasig dahil sa wawawin siyo mo. Lumaban ka pa, sabi mo, wala kang kasalanan doon. Puts. Kung hindi ka nagsiyoso doon sa Pasig sa Ultra, walang namatay.
Sinasamantala mo yung kahirapan ng mamamayan. Ang mga tao'y gutom, sinasamantala mo kagutuman nila. Bigyan mo ka kaunting premyo para lamang mabango ka sa kanila. At pagiging mabango mo ay madaming mga patalastas ang lalapit sa iyo, maraming sponsor ang pupunta sa iyo. Iyan ang utak mo, Willie Revillame. Dahil hindi na kumikita ang iyong siyo, ay pupunta ka na sa politika. Ganon din yung tulpo na yan. Walang magkukontisa na lang yan sila sa nakawan, palakihan ng nakaw. Akalain mo, Amerikano, tatakbong senador. Akalain mo yan, ha? Amerikano, tatakbong senador. You know, we are really against political dynasty. But the problem is there is no law, sabi ni Ben Tulfo. Pero I'm helping these 200 garbage contractor workers. They are being paid only with 135 pesos for one day? Bullshit. I brought it to the office of Jingoy Estrada and he is not acting. He is not forthcoming. Forthcoming o forthwith? Ibubo ka pala. Ay, sorry. Wala ka palang alam eh. Bakit ka tatakbong pagka-senador Ben Tulfo? Hindi mo ba alam na gusto mo tulungan yung mga empleyado ng garbage contractor para mabigyan sila ng tamang sahod? May abogado ka naman. Ang lead lawyer ng legal team mo, kilala ko, kaibigan ko. Si Attorney Batas Mauricio. Bakit hindi mo siya sabihan? Magsampa kayo ng kaso sa Department of Labor. Diyan sa National Labor Relations Commission sa Banawi, Quezon City. Ang dami sa atin to, naggaling-galingan, wala naman lang alam eh. Kaya ito, wasak-wasak ang bansa natin. Madali ba tayo nakalimot? Yung mga namatayan ba sa panahon ni Marcos, nakalimot na ba kayo? Yung mga namatayan sa panahon ni Duterte, baliwala lang ba sa inyo? Ang problema sa bansa natin, we cannot care for our own. Greed ang kakasakiman sa bawat isa. Pag nakaupo ka na, ginagawa mo, tinitiris mo ang kalaban mo. Kagaya itong ginawa ni Duterte noon, tinitiris niya ang kalaban niya. Ang galing naman ni Marcos, sayaw-sayaw lang siya. Ngayon na siya na ngayon na nakatayo, tinitiris niya ngayon mga Duterte. O di sino mga traidor? Pare-pareho lang sila mga traidor dyan. Pare-pareho lang kayo magnanakaw dyan. Nakikita yung pagnanakaw naman sa 65% na budget ng 6.32 trillion. Naubos na. Na-release na. Magkano lang natira? Kung 65% o 6 times 6, 36, ibig sabihin umabot na 4 trillion ang naibigay nyo, nailabas nyo. 2 trillion na lang natitira. Ganon kayo katindi. Kaya, hinihiling ko po sa inyo mga kababayan ko nakikinig sa live ko at saka mga replay, wala po na para sa inyo po, bumuto na kayo ng hindi BBM at hindi Duterte at puro mga bago po. Huwag lang yung bago na si Willie Revillame. Hindi pa nga siya nakabayad sa mga namatay na 73 doon sa Stampede sa kanyang Wawawin show. Ano mo kay harap mo, Willie Revillame? Anong jacket pa itatapon mo dyan? Sa katotohanan na hindi mo binigyan ng katarungan ang mga 73 namatay sa stampede ng inyong palabas. Palabas na panluloko. Sinasamantala mo, biro mo 30,000 na mga tao ang pumunta sa Ultra para lamang dumalo sa kanyang 1-year anniversary. Gamit ang mga binigay ng kanyang sponsor. Kukunti naman pinamimigay niya, pinarapol-rapol. Niloko mo ang mga tao. Tapos sabi mo tatakbo ka ngayon. Bakit? Ano gusto mong takbo? Nagkakwento ko mga mahirap, ganito, mahirap. Hindi po ganon ang pagiging senador.
Parang ang pakiwari ko sa iyo eh. Wala kang alam kung anong gagawin mo. Tapos tatakbo ka senador para ang sweldo mo, ang mga pidap mo, ipamimigay mo, ayuda, lahat-lahat, bawat isa. Wala na ba kayong alam? Why shall we not indulge in a productive activity kagaya ng plano namin sa Bunyog? Kung ako masunod, maglaan ako ng isang malaking pundo at magpatayo ng factory. Factory ng electric vehicle. Yan ang plano ng Bunyog. Magpatayo ng factory ng mga battery. Yan ang kailangan natin sa ating industriya. At magtayo ng mga solar panels. Kailangan natin sa mga kabundukan natin ang mga solar panels para may kuryente. Kahit hanggang doon, mayroon ka magagamit na internet data. Nakikita ko po. Kasi pagdating sa pagsasaka, wala namang inspirasyon kang binigay sa mga magsasaka. Panay pahirap ang binibigay nyo sa magsasaka. Pahirap sa presyo, babaratin pa, mag-import pa kayo mag-import. Wala ka ng ibang alam na solusyon para mapababa ang presyo. Mag-import at para bumaba ang presyo, gagamitan ng martial law. Paggawa kayo emergency power sa food security para utusan ninyo ang lahat ng mga negosyante pababain ang presyo. Eh di logi mga yon. Hay nako. Dahil po, gugunitain natin hanggang bukas po, panay patungkol po sa martial law ang aking ibablog. Diyan lang muna tayo at maraming salamat po sa lahat. Si Helen Baguio, good morning, Senior Engineer. Doc Sen, Toto Kausing, Maria, Alexander Togas, good morning, Nak. Tawagan kita pagtapos nito. James Ario Pagita. Si Daddy Lo, dapat nanonood ng aking para masigla siya. Magandang umaga. Sabi niya, Alex Uling, good morning. Gising kay ako sa sino pang iba. Si Romulo Domingo, magandang umaga. Engineer Dr. Toto Kausing from Anaheim, California. Salamat po. Wonder Mike, good morning. Toto Kabunyong Kausing, Miguel. Yang pinatay ni Marcos sa gira, yan rebel, hindi mga bata. Marami po mga bata pinatay, Miguel. Sa Mindanao po, maraming pinatay. Hindi po rebelde, mga pinatay po. Doon ko po ako kasi nakatira, kaya alam ko. Pinapila sa, at hindi sila mga rebelde. Mga tatay at nanay na naninirahan doon. Hindi nyo kasi alam eh. Akala nyo, lahat ng tao, tinawag nyo rebelde. Pag makakaliwa, kagaya kay Franz Castro, tawagin nyo kagad na NPA. Hindi po. Kailan pa ba kayo naging magaling sa pag-analisa? Nadadala na naman kayo ng mga patutsada ng mga nagre-red tag. Huwag kayo maniwala dyan. Sa totoo lang, Duterte kami ni Percy bumuto nung nakaraang eleksyon sa 2016. Miguel. Desmond Laksamana, musta kayo po, Katoto? Music lover, good day, Sir Toto, mga followers. Music lover Roberto, good morning. Tapos Justius Robel Bengson. Tapos si Pastor Rodi Rabi, ay tumawag ka pala, hindi ko na nasagot. Nagla-live po ako. Tapos si Music Lover, totoo yan sa panahon ng matandang Marcos, pero sa panahon ring Digong BBM, maraming biktima ng EJK, si Digong, kaysa kay BBM. Si BBM ay ibang takbo ng utak nun. Pero ang utang ng tatay ay utang din ng anak. Ganun lang kasimple. Ay, Dante Reyes, good morning. Good morning, Dante, music lover. Bibo nga po mo, Sir Katoto. Sunny day, Wonder Mike. Sunny day, Gabi Farmboy. Dinimanda mo, sir, para mabigyan ng katarungan. Music lover, Ricardo Itzarandia. Good morning, Dr. Angel Toto. Watching from Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Wow, how I wish to go there. Elsa Godalye. Watching from Angat, Bulacan. Hello po. Romulo Domingo. Ang Sandigang Bayan ay nababayaran kaya absuelto lahat ng mga kasong korupsyon ng mga Marcos.
Inappoint pa nga, pinromote pa nga si Justice Geraldine Faith Icong sa pag-dismiss ng mga kaso. Bastos ng judge na to. Albino Lee, hindi libre ang demokrasya at kalayaan, kaya may EDSA. Kailan ba kayo magka-EDSA uli? Nagsawa ng mga tao, sa totoo lang. Wonder Mike, panahon ni Marcos, maraming nawawala. Nasa EDSA Monument, mga pangalan ng nawawala. Cheryl Andres, Atty. Toto, maayong buntag from Bohol, maayong buntag, badyong buntag sa Bohol, Dadyon sa Bohol. Cheryl Andres, music lover, Betong, music lover, good morning. Cheryl Andres, Jeric, bakit puro parinig kay BBM ginawa mo? Bakit hindi ko sa paringgan? Si BBM wala namang ginawa maganda. Ang taas-taas ng presyo ngayon, ng gasolina, ng mga lahat. Bakit mo gusto? Natataka ko sa inyo. Gusto niyo pagdating Duterte, gusto niyo si Duterte. Si BBM gusto niyo rin. Ano meron kay BB? Si Putin. Sunny day. Nagkataon lang siguro na madaming natakot at nauto si Marcos sir noon, kaya madali na kapag nakaw. Ay, Sunny day. Bitong Renante Embarque. Tama, sabi niya. Sunny day, music lover. That is why we need to elect new ones. Para siguradong pagbabago, lahat ng po ng bago ibuto nyo. Ang daming magagaling na bago. Huwag na kayo yung mga BBM, DDS, huwag niya. Yung kandidato ni BBM, puro naman mga DDS yan na panahon ni Duterte. Mga duwag naman niya, taksil yan. Kita mo mga traidoran nila. Kung bako na kaya nila iwanan si Duterte, ganun pong ugali nila, traidor mga yan. At kagaya na, siyempre wala rin ka makukuha sa grupo ni Duterte. Subukan nyo lang magbubuto tayo ng mga nasa gitna. O yung wala yung hindi kasama sa BBM sa DDS at hindi si Willie Rebillame. Muchipi, Toto Kasim for Barangay Kapitan. Huwag naman. Barangay Kapitan, hindi ako nagdadagan. Galit ka ba sa akin? Akala ko bang magkababayan tayo, tagatulunan ka. Di ka sa tulunan, how? Cheryl Andres, Pastora Raelia, Cheryl Andres, wow, Paul John, hindi na makabalik yung mga yan. Dapat ngayon palang pumili na si BBM ng manok niya para wala na yan. Bakit maka-BBM ka pa? Huwag na yan. Wala kayong makukuha pag si BBM, Duterte, pari-parihong wala kayong makukuha dyan. Ano lang kayo kung tawag, sabi ng mga Cebuano, naghikog ka lang. Nagpapakamatay lang kayo. Ay, Nantiris, alam mo yan, Tony, ang tagal na bumagyo ako, pero after 11 years, di pa sumikat ang araw. Di bale, sabay-sabay tayo, mag-usap tayo ulit. Paul John, 12-0 Alyansa PBM Team Pilipinas, wag na. Alyansa. Basura, 12-0, basura sa BBM. Tapos ilan ba? 9 ba yung sa DDS? 9-0, bagsak lahat. Bakit yun? Itong Paul John to, wala tong alam sa buhay, kundi sinisira mo ng kinabukasan ng Pilipinas. Music lover, magkaalaman na magkalapit ang edad. Paul John, 12-0. Nahalata niyo kung kailan ako na pinanganak. Panahon na yun na third quarter storm. Mas bata lang ako. Paul John, 12-0. Wala na, pabalik-balik si Paul John eh. Pili-piliti katakista. Good day to Toto Kausing, watching from Iloilo City. Damong salamat sa pagtanaw mo sa akon, Filipilete, katekista. Tapos si Cheryl Andres, tapos si Sunny Day. Sino pa ba? Cassandra Daisy, pero binubuto pa rin ang mga ingot natin na kababayan kahit butas na ang mga dyan. Yung tataka ka ako eh. G. De La Cruz, pabayaan ang salarin, justice for Lilio sa Hilaw. Sigurado ko kasama si Panpino Lacson doon. Kasi Metrocom si Lacson eh. Tinyinti pa siya siguro noon. At ang kanyang boss doon si Colonel Abadilla. That was the dark days of the 70s. Sunny day. Okay. Pasensya ka na, Paul John. Hindi ko susundin yung alyansa mo, 12-0. Alyansa na magnanakaw. Ay, nako. Yung isa naman pinabili ng suka. Pwede yun, Cassandra Daisy.
Okay? Music lover, P. Abakahin ako niya. Good morning. Betong, sunny day. Rodo Saruna. O yan. Ang problema ito sa kasalukuyan natin, nag-akusa sila sa magnanakaw, ako maakusa magnanakaw din. Kaya sabi ni Miriam Santiago noon, magbuksa ka tayo ng salin dito ngayon, wag na tayo mag-ipokrito dito. Sinabi ni Miriam yung panahon na tinatry si Renato Corona, Andrew Escalante, Lambino Huento, ito naman to, mga DDS naman to. Lerms busy. Tatao bang bangka? Bong Flores, Ninita Vasconcillo, Cassandra Daisy. Wala tayong magagawa, hindi talaga marunong bumuto mga kababayan natin. Julia Paa, watching Toto Kasing, God bless you. Ruth Matorillas, Oscar Montano, gusto talaga nila maraming mahirap para kapit patalim. Mura lang bilhin, boto. Mas mura ang boto kaysa kamatis. si Rino Kaluwag, good morning, Engineer Toto Kausing, from Malolos, Bulacan, Malolos Old Congress, the old seat of the old democracy, the democracy movement during the time of the Spanish era. Cheryl Andres, Buhawi ng Pangasinan, tapos Cassandra Daisy, Cheryl Andres, sino pa? Rolando, Music Lover. At ayun na lang po, at magandang umaga po sa ating lahat. Ipagdiwang po natin ang diwa ng totoong diwa ng EDSA. At i-demand natin ang katarungan. Hindi pa po nakuha ang katarungan sa mga namatay sa panahon ni Marcos Sr. Magandang umaga po sa lahat.